Bumagsak na ang diplomasya. Sa ganap na 10:00 ng umaga, Eastern Time, sa Lunes, magpapatupad ang US ng blokadang pandagat laban sa Iran. Isang pambihirang paglala sa isang umiigting ng labanan. Mapapabagsak ba nito ang rehimen sa Tehran o muling magpapasiklab ng malawakang digmaang hindi makokontrol ni Numan? Maligayang pagbabalik sa inyong lahat dito sa Quad. At narito si Pangulong Trump na malinaw na ipinapahayag kung ano ang mangyayari ngayong araw ng Lunes. Panurin ninyo ito. Bukas alas 10 ng umaga, magkakaroon ng blockade. Iyan ay alas 10 bukas ng umaga. Kumilos ang ibang bansa para pigilan ang pagbebenta ng langis ng Iran. At magiging epektibo yon. Kaya ayan na. At dito, para talakayin ang lahat ng ito at marami pang iba, ang aking kahangahangang panel. Emily Schrader ay aktivista at mamamahayag ng karapatang pantao. Si Shoshana Keats Jaskol ang nagtatag ng Kumat na Shim na nagpapalakas ng boses ng mga Orthodox na di naririnig. At dahil na rin sa popular na kahilingan, si Ruthie Blum, senior editor dito sa JNS. At ngayon, nakikita natin ang sinasabi namin kay Trump. Alam namin dahil ilang beses na naming napag-usapan na hindi interesado ang rehimeng Islamiko na alisin ang kanilang mga balistikong misil o programang nuklear. Sabi mo nga, Ruthie, kung may pakpak ang baboy, lilipad ito. Hindi ka pwedeng makipagnegosasyon sa mga taong ang mismong dahilan ng kanilang pag-iral ay ang terorista at mapaglipol-lahing kalikasan ng mga Islamistang nasa Tehran. Kaya ngayon, nasa ganitong sitwasyon tayo at binigyan sila ng pahinga. At kailangan kong sabihin na naniniwala pa rin ako na ang pahingang ito ay isang magandang estratehikong paghinto. Sasabihin ko kung bakit siya kamo ako maaaring kontrahin. Una, tumahimik ang merkado nang i-anunsyo ito. Sa tingin ko, gusto ni Trump magbigay ng kaunting ginhawang pang-ekonomiya. Sa palagay ko, ipakita natin sa mundo kung sino talaga sila at bigyan ng pagkakataon ang negosasyon. Makatuwiran tayong mga tao. At ang dagdag pa rito, ang pagpapadala kay J.D. Vance na pinaniniwalaan natin o pinaniniwalaan ng iba na siya ang taong kontra sa digmaan, ang pagpapadala sa kanya sa mga teroristang ito na gumagawa ng henosidyo para subukang makipagnegosasyon, pabalik-balik, hindi interesado ang mga taong ito. Pagdating namin doon, agad nilang sinabi na hindi nila isusuko ang programang nuklear nila. Dahil sa mga dahilan na yon, tingin ko naging maganda ang pahinga. Pero maaring iba ang pananaw mo, Emily. Sa tingin ko, may mabuti at masamang aspeto pareho. Hindi ko masabi kung maganda o masama, pero laging may positibo at negatibo sa ginawa niya. Sa tingin ko, tama ang direksyon natin sa pagharang sa Strait of Hormuz. Para sa akin, napakatalinong hakbang iyon. Sa tingin ko, pag-uusapan pa natin yan. Sang-ayon din ako sa'yo tungkol sa tigil putukan. Sa tingin ko, magandang estratehiyang ilagay si JD doon dahil binibigyan nito ng kredibilidad ang pahayag na hindi interesado ang Islamic Republic na makipagkasundo o magkompromiso sa pangunahing issue ng digmaan sa simula pa lang. Yung lubhang pinayamang uranium na tinatawag nilang karapatang magpayaman ng uranium. Ang mga isyong ito ay maaring hindi paniwalaan ng ilang nagdududa kay Trump kahit mula sa kanan kung ito ay galing sa kampo ni Rubio sa administrasyon ni Trump. Pero kapag si J.D. Vance na mismo ang nagsabi na parang, pakinggan nyo guys, ganito ang sitwasyon, ibang dating. At sa tingin ko, maganda ang magiging takbo para sa hinaharap. Na sa palagay ko ay makikita natin sa huli ang pagbabalik ng isang uri ng sigalot militar. Pero kung ano ang magiging itsura nito ngayon, hindi pa natin alam. Naniniwala akong may ilang positibong bagay na lumalabas dito. Sa tingin ko, tulad ng sinabi ko, ito siguro ang kailangan para mabawasan ang pressure. Ganun ang nararamdaman ko. May isa pa akong gustong sabihin tungkol sa negatibo. Delikado ang paraan ng pagsasalita ni Pangulong Trump na isakatuparan na raw natin ang pagpapalit ng rehimen bago pa ang negosasyon. Isa pang nagaganap sa tigil putukan na hindi pinapansin ng mundo ay ang mga pagbitay. Patuloy pa rin ito at dumarami pa. Sa unang quarter ng taong ito, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga pagbitay para sa panahong ito. Ibig sabihin nito ay mga formal na pagbitay, hindi yung pagpatay ng mga tao sa kalsada na ginawa rin nila. Isang ganap na digmaan na may ganitong karahasan at paglabag ang nangyari o hindi, sa palagay ko, noong panahon ng mga hatol sa timog, dapat talagang marami ang kumpiskahin.
parehong tungkol sa pagkumpiska ng mga ari-arian at sa paglabas ng mga hatol ng kamatayan. Pakikalat niyo talaga ito. Kung pwede na magdesisyon, kayo na mismo. Hindi na kailangan ng iba at pinapayagan ito ng batas. Kung hindi rin naman kailangang ipakalat, hindi rin talaga kailangang ipakalat. Hindi mo kailangang magbigay ng masyadong pangkalahatang pahayag o papuri para sa diplomatikong usapan. Parang iba ang mga namumuno, pero si Galibaf ay hindi. Sigurado ako, sila-sila pa rin ang mga tao. Pareho lang. Parehong ideolohiya. Nakakawalang gana ito para sa mga Iranian dahil sila rin ang makapagdadala ng isang tunay na bagong rehimen sa mismong bansa. Hindi na niya kailangan sabihin yon. Minsan, hindi laging okay i-post lahat sa Truth Social. Pero tulad ng sabi ko, may magagandang bagay din dito. Kaya mahal namin si Trump. Sa tingin ko, hindi alam ng iba na pwedeng iba-iba ang pananaw sa mga sigalot. May bahagi tungkol sa mga pag-atake ng militar, pero pwedeng magpatuloy ang sigalot sa bagong yugto. Pakinggan natin kung ano talaga ang iniisip ng mga tao sa Iran tungkol sa tigil putukan na kakatapos lang. Nang ipinatupad ang tigil putukan, masasabi kong hindi bababa sa 80% ng mga tao sa Iran ang labis na nagalit. Sobrang nadismaya sila dahil ang gusto talaga namin ay magpatuloy ang digmaan at tuluyang matanggal ang mapanirang rehimen na ito. Pagdating ng tigil putukan, may ilang nadismaya. Ang tigil putukan ay nagsasabi sa atin na ang IRGC ay bumabagsak na at mayroong puwang na sa kanilang mga sistema dahil nahati na sila sa loob ng bansa, sa loob ng mga rehimen, para sa mga grupong nais ng tigil putukan at sa grupong nais ng tigil putukan. Malakas ang paniniwala nila kay Pangulong Trump na alam niya ang kanyang ginagawa at alam niyang kanseroso ang rehiming ito. At kung hindi mo aalisin ang cancer, babalik at babalik ito. Shoshana, bakit hindi pinapakinggan ng mga tao sa kanluran ang mga Iranian na nagsasabing ayaw nilang tumigil ang digmaan? Lahat ng protestang tanga laban sa digmaan, pati sa Tel Aviv. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Wala talaga silang pakialam. Wala silang pakialam sa mga tao sa Iran. Wala silang pakialam. Galit lang sila kay Trump. Galit sila kay Beb. Galit sila sa kanluran at sa sarili nila. Totu. Galit sila sa sarili nila. Galit sila sa mga pinaninindigan ng Amerika. Galit sila sa mga pinaninindigan ng Britanya. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang mga taong inihalal nila. Sa maliliit na lugar, wala silang pakialam sa mga tao sa Iran. Simple lang, tungkol lang ito sa pananaw ko sa mundo. Tungkol ito sa kung ano ang iniisip ko at kung ano man ang laban sa Israel, kung ano man ang laban kay Trump, susuportahan ko yon. Palagi mong mahuhulaan, iniisip nila kasi kapag alam mo kung sino ang pabor, tiyak na sila ay laban. Wala silang paninindigan. Kung may sinusuportahan ng Israel, kailangan nilang ipakitang kontra sila. Ruthie, bati kang mamamahayag ka. Ngayong linggo, nakita natin si Thomas Friedman sa CNN na halos nagsasabing dapat bumagsak ang rehimen dahil sila ang pinakamasama sa mundo. Pero kung ibig sabihin ay ibibigay natin kay Trump at Bibi ang kredito, yon ang mahirap para sa akin. O napapansin ko, Michael, na nasa isang sitwasyon ako kung saan gusto ko talagang matalo ang Iran sa militar dahil ang rehimen na ito ay napakasama para sa mga tao nila at sa rehiyon. Tahingang pagpapalit ng rehimen sa Iran tungo sa pamahalaang nakatuon sa pagbibigay daan sa mamamayan nitong maabot ang buong potensyal nila at mapayapang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa ang makakapagpaunlad sa rehiyon. At itigil ang pananakop sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Kaya pabor ako dyan. Ayokong makita na lalo pang lumakas sa politika sina Bibi Netanyahu o Donald Trump dahil sa digmaang ito, dahil masama silang tao. Hindi na talaga nakakagulat. Sa matagal na sumusubaybay sa nilalang na yan sa New York Times, alam mo na, wag umasa, hindi na nakakagulat. Pero ang nakakainis sa akin, hindi yon si Tom Friedman, ang New York Times. Alam mo naman, hindi ko yan ipambabalot ng isda. Pero ang nakakainis talaga ay may mga Israeli na nagsasalita ng ganoon. Tayo namang mga Israeli, hindi tayo naghihirap gaya ng mga tao sa Iran. At sa tingin ko, kailangan nating bigyan diin yon paulit-ulit dahil sa lahat ng usapan tungkol sa pagpapatuloy ng digmaan, mga nuclear at tigil putukan, parang nakakaligtaan na ang mga tao sa Iran. Umaasa akong sinadya yon at pag-uusapan natin mamaya. Posibleng may nangyayaring hindi natin alam sa likod ng eksena. Sana nga. Kaya ang ideya na itigil muna ang usapan tungkol sa kanila
Saglit lang. Pero di na rin ako nagulat sa New York Times. Siguro hindi na rin ako nagulat sa kaliwang grupo ng Israel. Pero sa tingin ko, nakakagulat talaga na ang mga Israeli na alam kung gaano tayo kalapit sa jihadismo. Nagtagal din kami ng ilang linggo sa bomb shelter. Alam namin ang kakaharapin namin. At kahit sinong intelektual na Israeli ay maglalakas loob sumang-ayon sa posisyong iyon. Sa tingin ko ay immoral at nakakagulat iyon. Nagulat ako na may editor na papayagang mailathala yun sa mga pahina ng isang pahayagan na nakabase sa Israel. Bukod sa Al Jazeera Haaretz, talagang nandoon lang sila para doon. Pero alam mo, interesante kung anong mangyayari ngayon sa issue ng Hormuz, parang panibagong yugto na naman ang digmaan yon. At ang ideya ng Islamikong rehimen ay maaaring gawing bihag ang kipot ng Hormuz at gamitin iyon bilang panakal laban sa atin. Nabasa ko kaninang umaga ang isang talagang interesante na opinyon mula sa isang lalaki na ang pangalan ay Avi Avidan sa X, na tumatalakay sa katotohanan na ang ginawa ng IRGC, at ito ay magandang balita, sana para sa atin at para sa malayang mundo, ay ginawa nilang hindi na mahalaga ang Straits of Hormuz. Nilagdaan na nila ang sarili nilang death warrant dahil naghahanap ang mga Saudi ng mga alternatibong ruta, at ang UAE ay gumagamit na ng alternatibong rutang dumaraan sa Fujairah. Nag-e-export na rin ng langis ang US. At ang ginagawa talaga nila ay pinapalitan nila ang estratehikong halaga ng Straits of Hormuz, na ibig sabihin nilalagdaan na nila ang sariling sentensya ng kamatayan sa paggamit nito bilang choke point. Sang-ayon ka ba kay Avi? Sa tingin ko, oo, sa kabuuan, tama naman ang pagsusuri na yan sa kung ano ang mukhang mangyayari o sa ngayon, kung ano ang posibleng mangyari. Hindi nila ito pag-aari para kontrolin, gamitin sa negosasyon o pananakot sa pandaigdigang ekonomiya. Sobra na itong tumagal. Galit na galit ako sa naging tugon ng Europa at sa kakulangan ng pagmamatyag na mas para sa interes nila, hindi ng Amerika, okay? Hindi kailangan ng Amerika ang Strait of Hormuz. Ang Europa ang nangangailangan nito o ibang mga bansa. Ang Europa at ang silangan na sa totoo lang ay China na ngayon ay naghahanap ng sarili nilang alternatibong paraan para makakuha ng langis. At marahil ito rin ang dapat gawin ng mga Saudi. Sa puntong ito, dapat sabihin ng Saudi sa China, kung ititigil nyo ang pagbibigay ng missile o kakayahan sa Iran, tapos na tayo, maghihiwalay na tayo. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Madalas mo itong makita sa monopolyo. Sa trabaho ko, ito ay relihiyosong monopolyo. Meron ding ganyan sa ortodoksya. At sa sandaling may magsimulang sumakal sa mga tao, nagsisimula silang maghanap ng alternatibong paraan. Nagsisimula silang bumili ng bahay. Kaya parang nagiging maganda rin ito sa isang banda. Habang tumitindi ang ginagawa nila, napapansin ng mga tao, teka, sila ang may kontrol sa akin. Wala akong sariling desisyon. Kaya ngayon, gagawa tayo ng alternatibo. At ang mga alternatibong iyon ay mas maganda, flexible, at iba-iba. Ang rehimeng Iranian, hindi natin dapat sabihing ang mga Iranian. Tiyak! Ginagamit pa rin ng mga tao ang maling katawagan, pero natutunan ko na dapat rehimeng Iranian ang sabihin, hindi ang mga tao. Parang binaril ng rehimeng iyon ang sarili sa paa. Salamat sa Diyos. Oo. Mahalaga ring tandaan na hindi lang Strait of Hormuz ang apektado, kundi lahat ng daungan ng Iran na tumatanggap ng langis ay isinasara. Yan ang blokadang pandagat. Hindi lang natin isinasara ang Strait of Hormuz. Hindi natin pinapayagan na may makapasok sa Iran sa pamamagitan ng kanilang mga daungan. Gusto ko lang idagdag ang ilang tala mula kay Niad Maleki ng Foundation for Defense of Democracies na nabasa ko kanina, kung saan hinihimay niya ito batay sa mga numero. Dati siyang nasa panig ng pananalapi, kaya interesante ang datos niya. Pwede rin nating isama ang link nito. Pero tinatantiyan niya na ang tinitingnan natin sa blockade ay aabot ng humigit kumulang $13 bilyong na pagkalugi para sa Republikang Islamiko bawat buwan. Bukod pa doon, at ito talaga ang pinaka-interesante para sa akin, ay kung hindi magagamit ang ilan sa mga lokasyong ito, kung magpapatuloy ang blockade sa langis, talagang magsasara sila. Kapag puno na ang matured na langis, pumapasok ang tubig mula sa ilalim, ayon sa paliwanag niya. Sa madaling salita, maaari nitong tuluyang masira ang tinatayang 300,000 hanggang 500,000 na kapasidad ng produksyon bawat araw na katumbas ng hanggang 50 bilyon na kita bawat taon na mawawala ng tuluyan. Tinatayang mangyayari ito matapos ang 13 araw ng blockade.
Kaya ang rehimen ay talagang nasa masamang kalagayan, hindi lang sa pansamantalang maikling panahon, kundi pati na rin sa pangmatagalan. Habang tumatagal ito, mas lalo talagang lalaki ang pinsalang idudulot nito. Sa totoo lang, naniniwala akong tanong na lang kung kailan, hindi na kung mangyayari pa, nakamangha-manghang posisyon matapos ang mga taon ng laban sa kanilang mga proxy dahil patuloy ang kanilang pag-atake. Sa tingin ko, kailangan lang maghintay ng kaunti, magpalakas ng loob at sabihing malapit na silang bumagsak. Ganito ang itsura ng isang delikado at sugatang hayop. Kailangan lang nating manatiling matatag. At sa totoo lang, humanga ako kay Trump. Alam ko na kapag sinasabi ko ang mga ganyang bagay, marami akong natatanggap na pagmamahal at marami ring galit. Naniniwala akong magaling siyang strategist at kulang ang pagkilala sa kanya dahil alam niyang mangyayari ito. Sinubukan niya. Siya ang nagpasimula ng tigil putukan. Tingnan natin ang mangyayari sa kipot ng Humo. Pag-usapan natin sandali ang pinakamasamang posibleng mangyari. Makikita ba natin na magkakabombahan ang mga barko ngayong hapon? Posible yon. Posible nga, pero sa totoo, tinutukoy mo ang pinakamasamang maaaring mangyari. Hindi naman. Ang ituturing kong pinakamasamang senaryo. Ang administrasyon ni Trump ay pumapayag sa isang walang kwentang kasunduan na walang saysay at nag-iilusyon na talagang isusuko nila ang Chinos. Pumayag na rin sila, kaya i-unfreeze ang mga asset. Ito ang pinakamasamang senaryo. Kung may lumabas na kahit anong kasunduan, Sa alas 4. Kung kailanman sa susunod na 2 linggo. Na ang mga barko, ay magkakabombahan. Baka iyon na ang kailangan natin para tuluyang matapos ang trabaho. Dahil sasabihin ni Trump na tama na. Sige, kung may mga minang sumabog, halimbawa. At madalas itong nangyayari sa administrasyon ni Trump at kay Netanyahu. Madalas nating sabing hindi mangyayari pero biglang mangyayari. Kaya di ako magugulat kung sa loob ng 2 linggo ay may aksyong militar, ano man yon. Hindi ko iniisip na digmaan ang pinakamasamang senaryo. Para sa akin, mas masama ang wad na kapayapaang hindi totoong kapayapaan. Oo. Alam mo, ang pinakamatalinong bagay na narinig o nabasa ko tungkol kay Trump ay na ang mga taga-suporta niya ay siniseryoso siya pero hindi literal. Tama. Yung mga galit kay Trump, literal ang pag-intindi sa kanya, pero di sineseryoso. Tama. At ang literal na pag-intindi sa mga sinusulat niya, isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa dahil alam kong kailangan mo siyang seryosohin. At sa tingin ko, yon ang malaking problema para sa mga tulad ko, ikaw, tayo, siguro hindi. Pero para sa karaniwang Israeli, hayaan mong sabihin ko na ito ay nangyayari sa isang napaka-political at pandaigdigang antas. At malinaw naman na may mga taong kayang suriin ito. At umupo lang at sabihing, huwag mo siyang seryosohin. Pero sa parehong oras, may mga ina na tumatakbo kasama ang kanilang mga anak papunta sa mga bomb shelter. Walang nakakaalam kung may pasok ka bukas. Totoong may epekto ito sa buhay ng bawat isa sa bahay. Hindi rin basta-basta ang mantiwala kay Bibi at Trump. Dahil, sa totoo lang, kung magiging tapat ako, alam mo, masaya ako na sina Trump at Bibi ang lumalaban sa rehimen sa Iran. Pero hindi sila ang mga taong gusto kong namamahala sa mga lokal na usapin ko dahil palpak sila doon. Talagang palpak sila, hindi ako sang-ayon. Hindi. Sandali. Huwag mo akong putulin, pasensya na. Huwag mo siyang putulin, hindi kita pinutol. Sasabihin ko lang na matatag ang bawat Israeli pero patuloy na lumalaban sa digmaan. Nasa Lebanon at Gaza pa rin ang ating mga sundalo. Wala sa bahay ang mga ama. Kaya mga ina ang pasa ng lahat. Ang idea na maghihintay lang tayo tapos baka may bago siyang sabihin kinabukasan ay parang cute pero mahalaga ring maintindihan na may totoong tao at nabibigyan ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung may totoong tao. Pero ano ang mga pagpipilian natin? Hindi, binanggit ko lang yan kasi ganun ang tingin ko. Magkakaroon kayo ng 2 tao na kailangang mamuno sa digmaang ito kung tutuusin. At samayan pa rin ako doon. At samayan ako doon. Ngayon, nabanggit mo ang Lebanon, gusto kong lumihis muna ng kaunti at pag-usapan ang Lebanon. Dahil meron tayong isang bagay na maaaring maging tunay na makasaysayan na magaganap bukas, Martes, na ganito. Ang embahador ng Israel sa Washington at ang embahador ng Lebanon sa Washington ay magkikita sa ilalim ng pangangasiwa ng administrasyong Amerikano. Upang makita kung may paraan ba na maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Lebanon. Maari kaya itong mangyari? Sa tingin ko, posible itong mangyari at wala akong nakikitang dahilan laban dito.
Ang sitwasyon ngayon ay ang Israel at Lebanon ay magkasama laban sa Hezbollah na sumasakop sa Lebanon na sa totoo lang ay ang Islamic Republic of Iran. Oo, pag-usapan natin ang ilegal na okupasyon. Tama, tama. Magkasama tayo dahil pareho ang interes natin. Lahat gusto matanggalan ng armas ang Hezbollah, maliban sa Hezbollah at Islamic Republic. Kaya ganito ang sitwasyon. Sa tingin ko, mas maganda na yan ang pagkakataon para sa kasunduan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Kung magtulungan tayo para alisin ang Hezbollah at tanggalan sila ng armas, posibleng magkaroon ng bagong relasyon ang Israel at mga Lebanese. Nakakabaliw pero mas marami na ngayong Lebanese ang nagsasalita at pabor doon. Hindi rin nila itinuturing na problema ang Israel dito. Hezbollah ang tinitingnan nilang problema. Nakakatawa kasi mula nang ianunsyo ang mga pag-uusap, tinatakot ng Hezbollah ang mga Lebanese para kansilahin ito, kunwari tagapagtanggol ng Lebanon. Pero sila rin ang nagtulak sa Lebanon sa digmaan sa loob ng ilang dekada. Tama ka. Alam mo, ang pinakamalaking batikos na natanggap namin tungkol sa nangyayari sa Lebanon ay isang bagay na kinailangan naming gawin dahil inaatake kami. Sumali sila sa digmaan kasama ang Iran laban sa Islamic Republic. Hindi sila dapat sumali, pero sumali pa rin sila. Ito na sana ang chance naming alisin ang rehimeng Islamiko sa hilagang hangganan dahil kayo mismo yan. Nakakatawa lang isipin na yung mga nagsasabing itigil ang bigmaan ay sila ring ayaw ng kapayapaan. Ang mga nagagamit na uto-uto na nagsasabing itigil ang digmaan laban sa Iran ay sila ring tutol sa kapayapaan ng Israel at Lebanon na nagpapakita ng tunay nilang pagkatao. At ang pinakabaliw sa lahat ay maaaring magsanib-puwersa ang Syria at Lebanon, ang gobyerno nila kung anuman ang natitira, at Israel laban sa Hezbollah sa mga panahong ito na parang propesya, pati na rin ang Russia. Sa tingin ko, pinaka-nakakagulat sa Lebanon kasi medyo nagdududa ako based sa mga nakita natin, okay? At humihingi rin ako ng paumanhin kay Shoshana dahil naputol ko siya sa isang maayos na usapan. Hindi natin kakayanin yon. Pero may kinalaman ito sa gusto kong sabihin tungkol sa bulag na pananampalataya. Hindi tayo dapat magkaroon ng bulag na tiwala sa ating mga pinuno kailanman. Sa tingin ko, pero kung ibabase natin ito sa mga nagawa nila, kahit hindi natin alam kung ano ang ginagawa nila, at pagkatapos ay nalaman natin, dun ko na-develop ang tiwala ko sa kanila. At ganun din pagdating sa Lebanon. Hezbollah, nakalaban namin, kami, Israel, Tama yon. napigilan ang isang malaking kudeta sa Lebanon. Magkakakudeta na sana ang Hezbollah. Sa totoo lang, matagal ng Hezbollah ang nagpapatakbo ng Lebanon. Ruthie, ano ba ang kaibahan ng kudeta sa kasalukuyang sitwasyon? Kasi sa tingin ko, mas lalala pa sana dahil tuluyan na nila makukuha ang buong gobyerno. Kailangan nilang harapin ang Lebanese forces. Ngayon, totoo na, bahagi na sila ng Lebanese army at bahagi na rin ng gobyerno. Atibo-tipo. Sana naging malaking pag-aagaw ito, pero napigilan natin kahit di ko alam paano, basta napigilan natin. Well, binomba natin ang 200 base ng Hezbollah. Hindi, ginawa natin, pero parang ganun nga. Halos kasing talino ng beeper operation o kung ano man. Sabi ng iba, nalampasan pa raw ito yon. Mas higit pa ito ron at di natin alam kung ano yon. Malalaman natin. Pero maganda na rin yon sa sarili nito. Leon, ang dahilan kung bakit ako laging may pagdududa ay madalas na gumagawa ng ganung bagay si Israel at pagkatapos ay makaririnig tayo ng mga batikos. Halimbawa, hindi ako magugulat kung batikusin ng gobyerno ng Lebanon ang Israel dahil sa dami ng pinapatay. Parang, seryoso? Nagbibiro ka ba? Kaya hinihintay ko makita. Gusto ko ng tunay na kooperasyon. Maganda rin ang idea ng pag-uusap. Wala namang mawawala. Pero mag-ingat lang tayo. Marami akong nakilalang Lebanese, lalo na sa Dubai. At marami na rin akong kaibigang Lebanese. Maraming Lebanese ang lumipat sa Dubai at napansin kong tulad ng mga Israeli, mahal nila ang buhay at nais nilang mamuhay ng maayos at magkaroon ng pamilya. At lahat ng pagkakaiba. Malaking bahagi ng bansa ay Kristiyano. Ito ay isang Napakaiba ng kasaysayan at pag-iisip nito kumpara sa ilan sa mga taong iyon. dati sila John. Karamihan noon ay Kristiyano hanggang pinaalis sila. Hindi ba't pinigilan ng Syria ang plano ng Hezbollah na patayin ang isang rabbi sa Syria na hindi ko alam? Di ko alam, akala ko wala nang Hudyo sa Syria. Parang 5 na lang yata o ilan pa. Pero ako, Sa tingin ko, napigilan ng puwersa ng Syria o rehimen ang plano ng Hezbollah na patayin ang isang rabbi.
Patuloy pa rin nilang pinapatay ang mga Druze at Kristiyano, kaya dapat putulin ang katawan. Pero sino pa ang makakatrabaho mo ngayon? Nakakabaliw talaga. Magandang tanong yan. Alam mo, lahat ng mga aksyon ng Israel sa Lebanon, marami na rin pumuna dito. Pati na ang mga leader ng mundo. Lalo na nung pinag-uusapan ang tigil putukan ng sinubukan ng Iran, ang Islamic Republic, na isingit ang tigil putukan sa Lebanon sa usapan kahit hindi naman ito kasama. Isa itong ganap na sayop. Pero ang reaksyon na nakikita mo mula sa mga leader ng mundo ay talagang nakakahiya. Alam mo, dahil higit pa sa Gaza, sa isang banda, at ipapaliwanag ko kung bakit. Tinanggap na ng pandaigdigang komunidad na dapat tanggalan ng armas ang Hezbollah at hindi sila pwedeng mag-operate o manatili sa timog ng Ilog Litani. Naitakda na ito. Binotohan na ito sa United Nations. Hindi lang isang beses. Kundi dalawang resolusyon, 1,700 at 1,559 pareho nilang sinasabi yon. At gayon pa man, kahit na may bilyon-bilyong dolyar mula sa UNIFIL, pera ng mga nagbabayad ng buwis sa US na napupunta sa UN, hindi pa rin ito nangyari. Hindi pa rin nadisarmahan ang Hezbollah. Pinayagan silang magtayo ulit sa Timog Hangganan at magpakawala ng libu-libong misil sa mga sibilyang Israeli sa mga residential na lugar. Walang nagawa. Dapat magpasalamat ang mundo sa Israel dahil ginagawa nila ang trabaho para sa iba. Sa tingin ko, dapat silang bigyan ng tseke. Tama ka, i-disband na lang ang UNIFIL dahil parang nakikipagsabwatan na sila sa Hezbollah at tumutulong magtago sa kanila. Nakakita sila ng maraming armas at taguan sa mga base nila. Sayang lang ang oras sa kanila dahil parang kalaban sila sa proseso ng kapayapaan. Ganoon din ang dapat gawin. Ano? Biro lang. At si Emmanuel, sumusuko na ako bago pa man magsimula Macron, sabi, French way. the French. Sinasabi na ang solusyon ay makipagkasundo sa mga terorista. Alam mo ba, Emmanuel Macron, gustong-gusto ko si Trump. Narinig mo ba ang sinabi niya tungkol sa kanya? Sinabi niya na ang pang-aabuso niya ay nag-iwan ng marka sa salita. Sige, si Emmanuel Macron ay nagsasabing, oo, kailangan mag-disarma ang Hezbollah. Anong gagawin mo tungkol dyan, kuya? Anong gagawin mo tungkol dyan? Wala kang gagawin tungkol dyan. At kaya tayo ang kailangan gawin ang trabaho. Pero tungkol dyan, pasensya na. May isa pang bagay na talagang mahalagang sabihin. Isa sa mga dahilan kung bakit madalas nilang pinag-uusapan ang Lebanon ay dahil sa pag-atake noong Abril 8 kung saan tinamaan ng Israel ang 100 na lugar ng sabay-sabay gamit ang 160 munisyon, isang napakalaking operasyon. Karamihan sa mga iyon ay purong target militar. Ilan sa mga iyon ay dual-use na target, ibig sabihin, ginagamit ng Hezbollah ang mga iyon sa loob ng mga sibilyang populasyon. Gusto ko lang linawin ito dahil mahalaga at maraming tao ang ulit-ulit nagkakalat ng maling impormasyon. Dandang Lebanese ang napatay. Sa katunayan, dandang sibilyan ang napatay. Ayon kay Antonio Gutierrez, kalihim general ng UN, dandang sibilyan ang namatay. Ayon sa tala ng Ministry of Health ng Lebanon, 254 Lebanese ang napatay. Pero hindi nilinaw kung ilan ang mandirigma at sibilyan. Dayunpaman, tinatanggap ng pandaigdigang komunidad at mga pinuno ng mundo ang mga bilang na iyon na parang lahat ay sibilyan. Alam naman natin, sa totoo lang, na sa ngayon, inaasahang tataas pa ito. Pero hindi bababa sa 100 at 80 sa 200. At 54 na yon ay nakumpirmang miyembro ng Hezbollah, na ibig sabihin ay 70% ay mga mandirigma. Ayaw naming may mapatay na inosenteng Lebanese, kaya nanawagan kami ng paglikas at nagbigay ng abiso sa lahat ng lugar na may dalawang gamit ayon sa batas internasyonal. Kung susuriin ang estadistika, walang ebidensya na daan-daang Lebanese ang napatay sa mga pag-ataking ito. Hindi ito krimen sa digmaan. Ito ay aksyon laban sa teroristang grupong sumisira sa Lebanon at ginagawang bihag ang mga Lebanese. Hindi lang sibilyan, kundi lahat ng bata. Narinig mo ba? Oo, lahat ng bata. Ginagamit niyo lang ang mga bata. Kung mahalaga sila sa inyo, dapat tigilan ng mga terorista ang pagkontrol sa kanila. Mga mapagkunwari kayo. Sige, tuloy pa tayo. May isang mabilis lang ako sasabihin. Bahala na! Sinasama mo lahat ng walang kwentang tao. May isang magandang bagay tungkol kay Macron at sa Lebanon. Isang magandang bagay. Lagi nilang sinasabi na masama ito. Noon at ngayon, sinasabi rin natin na ang Beirut ay tinaguriang Paris ng gitnang silangan. Ngayon, tinulungan ni Macron na gawing Beirut ng Europa ang Paris. Wow, Ruthie, tama ka. Sa kasamaang palad, pinipirmahan ng Europa ang sarili nilang death warrant. Tama yan. Sige, punta na tayo sa mas marami pang masasamang tao. Ang paborito nating segment, Scumbag ng Linggo.
Sige mga babae. Kailangan pa niyang pumunta sa next segment. Hindi, sabi ko. Oo, parang lahat kami kasali dito. Lubos na kaming kasali dito. May nagsabi noon na puro masasamang tao dapat ang palabas. At halos gano'n na nga. Sige Luti, simulan natin sa'yo bilang guest co-host na yung linggo. Ang kupal ko ngayong linggo at masasabi ko, ng milenyo ay si Erdogan ng Turkey. At ngayong linggo, lumitaw na naman siya. Palagi niyang ginagawa yon. Ayon sa kanya, hindi lang daw genocide ang ginagawa ng Israel, masama rin ito. Kailangan daw nating arestuhin ang mga leader at ilagay sina Netanyahu at iba pang mga leader ng Israel sa kulungan ng 5,000 taon o kung ano man yon. Pero sabi niya, baka kailangan pa nating salakayin at gumamit ng puwersang militar laban sa Israel. Sasalakayan niya tayo. Oo. Sabi niya, gagawin natin yan gaya ng sa Libya. Sasalakayin natin. Sige lang. Oo, ang dakila ngayon. Perpekto. Magaling ang ginawa niya. Si Erdogan, sa totoo lang, matagal ko na siyang kinaiinisan. Dati kong sinasabi bilang kolumnista, madali siyang batikusin dahil halos linggo-linggo may ginagawa siyang krimen. Nagsasalita siya tungkol sa mga krimen sa digmaan at kung ano-ano pa, pati na rin ang mga flotiya. Naniniwala akong panahon na para tuluyang putulin ng Israel ang ugnayang diplomatiko sa Turkey. Sobra na, tama na. May natitira pa ba Ruth? Well, Opisyalo. walang embahador ang bawat bansa sa isa't isa. Tama, pero hindi pa natin opisyal na pinuputol ang ugnayan. At pagkatapos, bumalik tayo at pinapunta ni Obama si punong ministro Netanyahu para humingi ng tawad kay Erdogan at bigyan siya ng pera, bayad pinsala para sa Mavi Marmara. Pero sa kahit anong kaso, kaaway ang Turkey, kaaway ng Estado, kaaway siya ng kanluran, supporter siya ng Iran sa totoo lang, at pinapatira niya ang Hamas. Ang punto, nasa maling bahagi ng kasaysayan ng taong yon at dapat siyang tuligsayin. Paano mo binibigyang kahulugan ang katotohanang inatake siya ng Iran? Alam mo, kakaiba talaga ang magkakasama sa ganitong sitwasyon. Nagpapalit ng panig. Naglalaban sila para sa gusto nilang imperyo. Tama, gusto niya maging susunod na Imperyong Ottoman kaya may kompetisyon doon. Pero pagdating sa Israel, pareho sila ng panig ng Iran at lahat ng mga kaalyadong grupo nito. Oo, si Erdogan ay tunay na walang kwentang tao ng linggo. Salamat Ruthie. Emily. Ang walang kwenta ko ngayong linggo ay si Mahmoud Khalil na matagal nang dapat ipa-deport mula sa Estados Unidos dahil galit na galit siya sa Estados Unidos. Di ko alam kung bakit ipinaglalaban niyang manatili roon. Alam mo naman kung bakit. Oo, tama. Ngayong linggo, tinanggihan ang apela niya laban sa deportasyon niya. Oo. Tamang desisyon. Sa wakas, malapit na siyang madeport mula sa Estados Unidos. Ngayon, paalala lang, si Mahmoud Khalil ay isa sa mga namuno sa mga kampo sa Columbia University, kung saan siya ay nag-aaral bilang grad student sa pagkakaalam ko. Siya ang tagapagsalita ng CU Columbia University Divest, grupong kontra Israel. Namigay siya noon ng mga polyeto ng Hamas sa mga kampo. Nakunan siya ng kamera sa mga event na sinusunog ang bandila ng Amerika, sumisigaw ng kamatayan sa Israel at pumupuri sa Hamas. Ito si Mahmoud Khalil. Mula nang bawiin ng State Department ang kanyang green card, naglibot siya sa Amerika na nagpapakabiktima habang sinusuportahan ng mga organisasyon tulad ng CARE at ibang grupong Islamista sa Amerika upang mapigilan ang kanyang deportasyon. Nag-file rin siya ng multi-milyong dollar na kaso laban sa administrasyong Trump na patuloy pa rin ngayon. At hindi siya maaaring ma-deport hanggat hindi pa umaabot sa isang yugto ang kasong iyon, na syempre ay sinadya nila. Kahapon lang siya nag-tweet sa palagay ko tungkol sa di makatarungang hustisya sa kanya at paglabag sa kanyang karapatan, na ironic para sa akin dahil Syrian at Algerian siya. Wala akong narinig na reklamo mula sa kanya tungkol sa hustisya sa mga bansang iyon o kung anong magiging karapatan niya sa parehong sitwasyon sa Syria o Algeria. Malalaman niya rin kasi sa huli, mapupunta siya sa isa sa dalawang bansa. Kaya, Shalom Mahmoud, ikaw ang scumbag of the week ko. Salamat, Emily. Gusto namin ng scumbag na may masayang ending. At sana kapag pinaalis na siya sa Amerika, nandun ako para panuuring yon na may popcorn. Oh, napansin mo ba sa lahat ng victimhood tour niya, nasaan na yung sikat na baby na dati niyang laging binabanggit? Yung anak ng buntis niyang asawa na palagi niyang ginagamit sa kwento ng pagkaawa? Mukhang hindi naman talaga niya gaanong iniintindi ang asawa niya. Yuan ko, parang nakita natin siya at ang asawa niya. Amerikana ba siya? Hindi yata.
Amerikana nga, talaga? Kailangan niyang pumunta sa Syria at masanay sa buhay bilang babae roon. Sige, Shoshana, sino ang pinakakasuklam-suklam na yung linggo? Shoshana, huminga ka muna. Bumalik ka. Ang UN Economics and Social Council, ECOSOC, at si Andy, nako, wag mo akong paumpisahin dyan. At lahat ng mga tao, o siguro lahat ng mga bansa, na nasa committee yan sa UN, na nagnomina sa rehimeng Islamiko ng Iran, okay, para sa komite. Nakakatawa talaga ang mga pangalan na to. Pero ininomina pa rin nila ang Iran sa Committee for the Program and Coordination na humuhubog sa mga patakaran ng UN. Ito ang bumubuo sa UN policy, karapatang pantao, karapatan ng kababaihan, at pag-iwas sa terorismo. Kaya ipaliwanag mo nga sa akin kung paano ang rehimeng Iranian, ibig kong sabihin, sa totoo lang, ang sasabihin nila ay pilitin ang mga babae na takpan ng kanilang buhok o patayin sila. Walang karapatang pantao at itaguyod pa ang terorismo. Yun na halos ang buong karapatan nila. Sige. Sige, pwede mo sabihin na ang UN ay palaging, alam mo na, may alam, hindi may alam, kontrolado ito ng Arab bloc, di ba? Pero bakit? Bakit nga ba? Sumangayon ba dito ang Canada, Pransya, Espanya, Norway, Netherlands, Australia, UK, Switzerland, Austria, at Finland? Pwede mong sabihin na may ilang pasaway, pero paano naman ang mga taong ito? Paano naman ang mga taong ito na hindi naninindigan at nagsasabing, hindi, sila ay mga gumagawa ng matitinding paglabag sa karapatang pantao? At para lang malaman mo, isinama rin sa kumiting yon ang Sina, Cuba, Nicaragua, Sudan at Saudi Arabia. Kaya maaari mong asahan ang magagandang bagay mula sa buwis mong napupunta sa UN sa mga susunod na araw. Diyos ko, mahirap paniwalaan. Hindi na rin nakakagulat dahil ang mga bansang Europeo ay parang bihag ng boto ng mga Muslim at walang paninindigan. At syempre, ang Australia na lumipat na sa madilim na panig. Parang paulit-ulit na lang sila ngayong linggo na parang sila na rin ang pinipirmahan ang sarili nilang hatol sa kamatayan. Hindi ko na maintindihan. Nakakatawa na rin ang UN ngayon. Pinipirmahan na nila ang sarili nilang sentensya ng kamatayan habang patuloy nilang kinokondena ang Israel sa paglabag sa karapatang pantao. Ilang beses na ba tayong tinawag na pinakamasahol sa paglabag sa karapatan ng kababaihan sa gitnang silangan? Seryoso? Totoo, tulad ng ibang bansa, may pagkukulang din ng Israel sa karapatan ng kababaihan, pero hindi kung ihahambing sa mga bansang iyon. Israel, ang tanging lugar sa gitnang silangan kung saan ang isang Arabeng babae ay talagang maaaring bumuto. Sige. Ang napili kong walang hiya na yung linggo ay isang tao na naging maliit na abala sa akin, parang isang maliit na langaw sa gilid ng aking paningin. Ayoko sanang tawagin siyang walang hiya dahil ayoko sanang maging sapat siyang mahalaga para tawagin ko siyang ganoon. Pero Zach Polanski, congratulations! Mula ka sa pagiging langaw sa gilid ng aking paningin, naging langaw ka na sa gitna ng aking paningin at ngayon, galit na ako. Si Zach Polanski ang namumuno sa Green Party ng UK. Isa rin siyang Hudyo. Ang tunay niyang pangalan ay hindi talaga Zach Polanski. Iba ang pangalan niya at hindi na nga ako nag-aabala pang alamin yon. At si Zach Polanski, ilang taon nang nakalipas, ay dating isang hypnotist. At ang pinakamalaking trick niya, well, sinubukan niyang mag-artista. Hindi siya nagtagumpay. Tapos, naging hypnotist siya. At ang pinaka-trick o gimmick niya ay habang hini-hypnotize niya ang mga babae, pinapaniwala niya sila na mas malaki ang kanilang dibdib kaysa sa totoong laki nito. Sana nagbibiro lang ako. Ito ang trick ni Zach Polanski. Lumipas ang ilang taon at ganito na ang nangyari sa mundo na ngayon siya na ang leader ng Green Party. Ngayon, iisipin mo based sa pangalan, ang pangunahing layunin ng Green Party ay tungkol sa green energy, malinis na enerhiya, at pagsalba sa kalikasan ng mundo. Pero hindi, syempre hindi. Dahil ngayon, si Zach Polanski, ang token na Hudyo, ay naging taong sa bawat panayam niya, kinokondena niya ang Israel. Sinasabi niya na tayo ay gumagawa ng genocide. Sinasabi niya na tayo ay apartheid, kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. At doon niya inilalaan ang kanyang plataforma. Sinubukan nilang ipasa ang boto na nagsasabing Sionismo ay rasismo. Di ako sigurado kung naipasa. Siya ang nanguna roon.
Sobrang grabe na pati ang sarili niyang pamilya ay lumalayo na sa kanya dahil Zionista ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, yung mga nagpoprotesta, at sinabi ng kanyang ina, kung manalo siya, lilipat ako sa Israel. Ganon nakatawa-tawa ang sitwasyon ngayon. Nakakalungkot. Ang awkward nun. Pero ang pinaka-interesante kay Zach Polanski ay Hudyo siya, pero sinasabi rin niyang bakla siya. Ngayon, kung panuurin mo ang video na ito, makikita mong lahat ng mga kaibigan kong may respeto sa sarili na homosexual ay sasabihing hindi siya kabilang sa amin dahil hindi siya marunong magdamit at sumayaw. 10,000 puntos! Handa na siya na gawing mas masaya ang bahay sa pamamagitan ng sayaw. Kaya ang gusto kong sabihin tungkol kay Zach Polanski ay isa kang biro. At ang katotohanan na ikaw na ngayon ang leader ng isang partido na sineseryoso ng mga tao ay eksaktong dahilan kung bakit lumala ng ganito ang sitwasyon. Dahil hipnotista ka noon, 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, sinusubukan mong hipnotisin ang bansa para isipin nilang mas malaki ang kanilang dibdib. Kaya Zach Polanski, ikaw, at talagang galit ako na naging ganito ka kahalaga na kailangan kitang gawing pinakawalang hiya ng linggo. Pero ikaw, ang pinakawalang hiya ko ngayong linggo. Bakit gustong ipaniwala ng baklang lalaki sa mga babae na mas malaki ang dibdib nila? Hindi ko talaga iniisip na bakla siya. Napangtanto ko na. Nakakatakot siya. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siyang bakla para matakpan ang pagiging Hudyo niya at makisama sa mga woke. Sa tingin ko, wala sa bakla kong kaibigan ang magsasabing may diskarte ang lalaking to. Hindi ko rin iniisip yon, pero maaaring mali ako. Hindi ba kamakailan lang may malaking iskandalo ang Green Party? May na-leak na internal chat nila na puno ng nakakagulat na anti-Semitic na komento. Siya ang leader ng partido, kaya typical siya. May sense naman. Katabi ko siya kay Piers Morgan nung huli kong nasa studio. Anong ibig mong sabihin? Nakipag-debate ka sa kanya? Hindi ako nakipag-debate sa kanya, pero siya ang in-interview bago ako at magkatabi kami. Tama ka, tungkol sa political career niya ang interview, hindi doon. Pero ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa Israel, genocide ng Israel. Sabi ko, kuya, sino ka ba? Parang wala ka namang kinalaman dito. Magpatingin ka sa dentista, kuya. Talaga, magaling dentista asawa ko. Alam kong Israel ito na problema para sa'yo. Alam namin na kung kailangan mo ng tulong at yon ang dapat naming ialok para tumahimik ka. Sige, siya ang walang kwentang tao ko ngayong linggo. Ngayon, linisin natin ang ating kaluluwa ng good vibes dahil dapat tayo magtapos ng masaya at ang masayang bahagi ay ang ating mga bayani. Sa bawat walang kwentang tao, marami ring bayani. Shoshada, sino bayani mo ngayong linggo? Ang bayani ko ngayong linggo ay akma para sa araw na ito. Magsisimula ngayong gabi ang araw ng paggunita sa Holocaust ng Israel. Ako rin ay apo ng mga nakaligtas sa Holocaust. Para sa akin, bayani ang lahat ng nagbabahagi ng kwento at patuloy na inaalala sa nangyari sa mga Hudyo bilang tao at bansa. Ang aking mga lolo't lola ay nagsimulang muli ng buhay ng 3 beses sa 3 bansa matapos mawala ng mga anak at asawa at bawat isa sa kanila ay nakapagsasalita ng 5 o 6 na wika dahil kinailangan nilang patuloy na matuto. At ang katatagan ng mga Hudyo, ang katatagan ng bansang Israel, at ang katatagan ng mga taong nais mabuhay ay hindi kailanman maaring mabali. Tandaan na maraming pagsubok ang pinagdaanan ng mga Hudyo, hindi lang Holocaust at hindi lang mga Ashkenazi. Kahit saan kami pumunta, inuusig kami. Salamat sa Diyos, may sarili na kaming bansa na ipinagtatanggol. Ang mga bayani ko ay ang patuloy na nagtatanggol, nagkukwento at hindi nakakalimot sa pinagmulan namin. Amen. At alam mo, kapag kinausap mo ang alinman sa mga nakaligtas sa Holocaust na ngayon ay nasa huling bahagi na ng edad na 80, napakatatag nila. Matitibay talaga ang mga taong ito na nalampasan ang maraming pagsubok at naitayo muli ang kanilang buhay. Nagpatuloy lang sila. Iyan ang kwento ng mga Hudyo. Salamat, Shoshana, sa pagbabanggit mo niyan. Emily, sino ang bayani mo? Kaya ang bayani ko ay hindi ganoon kalalim ang kahulugan. Pero pipiliin ko ang United Arab Emirates ngayong linggo dahil sa tingin ko, naging napakatatag nila sa buong labang ito. Napakatatag nila sa kanilang posisyon na malinaw nilang ipinahayag sa iba't ibang wika na hindi nagawa ng karamihan sa ibang mga bansa na inatake ng Islamic Republic of Iran sa panahong ito.
Mahalagang tandaan na mas maraming drone at missile ang naranasan ng UAE kaysa Israel kamakailan, mga 45 o higit pa. 3 o 4 na beses pa nga. Minobomba nila ang mga sibilyang lugar sa loob ng Dubai, Abu Dhabi at sa buong UAE. Binobomba nila ang mga infrastruktura, mga energy sites sa loob ng UAE. Matinding krimen, kabilang na ang krimen sa digmaan, ang ginawa laban sa UAE. Nakita natin na tahasang nagsalita laban ng UAE kahit sa mga negosasyon o sa paraan ng unang presentasyon nito. At nananawagan sa White House kay Trump na ipagpatuloy ang laban kontra sa Islamic Republic hanggang sa dulo. Naghahanap ng solusyon para mabawasan ang kapangyarihan at impluwensya nila sa rehiyon at pananagutin ang mga leader ng Europa at Kanluran sa pagkabigo at duwag nilang harapin ang Islamic Republic of Iran kahit sa usaping enerhiya. Naapektuhan nito ang kanilang mamamayan tulad ng napag-usapan natin tungkol sa Strait of Hormuz. Kaya talagang nakaka-inspire itong makita. Nakikita natin ang bagong pagkakahanay ng mga pandaigdigang kapangyarihan gaya ng UAE at ilang estado sa Gulpo na pumapanig sa Ukraine, Estados Unidos at Israel laban sa ibang bansa kasamang ilan mula sa kanluran na sumusuporta sa mga diktadura. At may totoong pagkakahati na nangyayari ngayon. At nakikita rin natin na ang ilang bahagi ng silangang Europa ay kumakampi sa Israel sa mga isyong iyon. Pero ang kanlurang Europa, ibig kong sabihin, wala na. Pero oo, siyang bayani ko ngayong linggo. Sila ang naging bayane. Ang UAE, alam mo, una sa lahat, sila ang unang bansa na sumuporta sa Abraham Accords. Sila ang nanguna. Sila ang unang matapang na humarap sa panganib. At napakalinaw ng pagtingin nila sa di pagpaparaya. Higit pa doon, alam mo, ironic na hindi na sila nagbibigay ng scholarship sa estudyante para mag-aral sa UK dahil baka raw ma-radicalize ang UK. Nakakabaliw talaga. Nakakabaliw talaga. Kahanga-hanga sila. May mga kaibigan tayong mula UAE na nanatili sa atin kahit sa mahirap na panahon. Ipinapakita rin nito na maaring magsabay ang kasamaan at katangahan dahil ang Iran ay nambobomba, binobomba ang UAE at iba pang mga estado sa Gulpo. At isipin mo na baka mag-iingat ang Iran tungkol doon para subukan hikayatin silang kumontra sa Israel para hikayatin ang mga estadong yon na kumontra sa Israel. Pero mas maraming misil ang pinaputok sa kanila kaysa sa Israel. Nakakabaliw yon. Sa palagay ko, nagkamali ng kalkulasyon ng IRGC. Akala nila magtatagumpay sila dahil hindi sila sanay na, Akala nila mapipilitan dahil sa pandaigdigang pressure. Madalas magsama ang kasamaan at katangahan. Gusto ko ang mga ekspresyon nila, Ruthie. Sino ang bayani mo ngayong linggo? Sige, ang mga bayani ko ay ang mga tao sa Iran. Sa tingin ko, sa lahat ng usapan natin tungkol sa mga misil, nuclear at tigil putukan, marahil pakiramdam nila ay nakakalimutan na sila sa ilang paraan. Dahil kakaunti na lang ang usapan tungkol sa kanila at sa kakayahan nilang lumabas sa kalsada at baguhin ang kanilang pamahalaan. Pero hindi namin kayo nakakalimutan. Ibig ko sabihin, masasabi kong hindi kayo nakakalimutan ng mga Israeli, maliban na lang sa iilang Israeli na tutol sa digmaan. Sa tingin ko, madalas nating pinag-uusapan ang tibay ng mga Israeli. Gusto ko namang pag-usapan ang tibay ng mga Iranian. Pinagbabaril sila sa mga kalsada. Makining? Pag nagpo-protesta tayo, hindi mahalaga ang panig mo, walang babaril sa'yo. At itong mga taong ito, totoo, may mga missile kami, pero may mga bomb shelter kami at may mga babala kami. Ang mga tao sa Iran, hindi lang sila pinahirapan at inapi sa loob ng mga dekada, pero kamakailan lang ay pinagbabaril sila at may mga babaeng pinatay at ginahasa dahil lang sa maling pagsuot ng hijab. Napakatapang ng mga taong yon. Gusto kong iparating na hindi namin kayo nakakalimutan sa digmaan. Totoo na dapat alisin ang mga armas nuklear, pero suportado namin kayo. Yan ang masasabi ko. Totoo iyon at magdudulot ng pagbabago sa rehiyon at mundo. Sa sinabi mo kanina, Emily, dahil sa nakikita natin sa kanluran, mahina at walang paninindigang pamumuno, naniniwala akong ang kinabukasan ay nasa gitna at silangan. Talagang naniniwala ako na magkakaroon ng pagbabago sa Amerika. Pagdating sa NATO, halos wala na ito. Magkakaroon ng bagong NATO kasama ang mga moderate na Sunni na bansa. Iyan ang aking pananaw sa hinaharap.
Alam mo, at ang India ay palaging nagpapanatili ng relasyon sa lahat. Pero naniniwala ako na sa huli, ang bagong pag-aayos ng mga alyansa ay magbabago sa hinaharap ng mundo dahil hindi na ito pwedeng magpatuloy. Sila ay tunay na karapat-dapat na bayani. Mayroon na tayong mga ganito. Madalas naming banggitin ang mga tao sa Iran dahil nakikiramay at nakikipag-usap kami sa kanila. Palaging nakikipag-ugnayan si Emily sa kanila. At alam naming matapang sila. At hayaan mo kong sabihin, ang Iranian diaspora lang ang mga taong kumakampi sa Israel. At ang mga Hudyo lang ang kumakampi sa Iranian diaspora. Hindi na mawawala ang ugnayang yan, panghabang buhay na talaga, alam mo yon? Sa totoo, masasabi kong matagal na ang ugnayang ito mula pa kay Cyrus the Great. Talagang may koneksyon sa pagitan ng dalawang mamamayang ito na katutubo sa rehiyong ito na hindi napapansin ng marami sa mga usapan. At sinasang-ayunan ko ang bawat salitang sinabi mo. Nakikinig kami. Naririnig namin ang iyong tinig. Nakikita namin ang nangyayari dito sa Israel. At gagawin namin, ipagpapatuloy namin gawin ang aming makakaya upang mapataas ang kamalayan tungkol sa isyong ito. Amen. Sana mapabagsak natin ang mga walang hiya. Sige. Ngayon, ang mga bayani ko ngayong linggo, medyo personal sa akin ang usaping ito. May isang miyembro ng pamilya ko na nasugatan sa Lebanon noong Shabbat at nagtamo ng katamtamang pinsala habang lumalaban sa mga teroristang Hezbollah. At alam mo, talagang tumama ito ng personal sa amin. At napagising talaga ako at napagtanto na may mga totoong biktima ng digmaan dito araw-araw. Ang ating mga sundalo, alam mo, ang ating mga kabataang lalaki at babae ay matapang na lumaban sa digmaan mula pa noong Oktubre 7 at syempre sa loob ng mga dekada bago pa iyon. Pero ang henerasyong ito ang lumaban sa digmaan mula Oktubre 7. At minsan, naririnig natin ang mga estadistika at balita, may mga katamtamang nasugatan, mas malubang na sugatan o magaang lang ang pinsala. Tapos, mawawala na ito sa balita. Pero ang meron tayo ay mga bayani na inaabot ng mga buwan at minsan taon bago tuluyang gumaling mula sa digmaan, mula sa pakikipaglaban nila para mapanatiling ligtas tayo rito. Ngayon na mas malapit na ito sa atin, naintindihan ko na ang ibig sabihin ng katamtamang pinsala at maniwala ka, hindi ito talaga katamtaman. At kapag naririnig mong sinasabi ng mga tao na seryoso ang pinsala, talagang seryoso ang pinsalang iyon. At madalas, ito ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang magaan na pinsala ay yung may nawalan ng kamay. Iyan ang tinatawag nilang magaan na pinsala. Gusto kong talakayin ito at parangalan ang aking mga bayani. Lahat ng mga sundalong nasugatan at hindi lang pisikal na sugat, kundi pati na rin ang mga sugat sa isipan at trauma. Hindi nawawala kahit matapos ang digmaan o magdeklara ng tigil putukan. Nananatili ito sa kanila at kanilang pamilya ng matagal, minsan habang buhay. Bilang bansa na may sapilitang serbisyo militar, lahat tayo may mga kakilala. Lahat tayo ay may kamag-anak o kakilala na may isa o lahat ng mga pinsalang ito. Kaya ang mga bayani ko ngayon at araw-araw, sila ang mga taong ipinagdarasal ko. Ang ating mga sundalo, ang matatapang nating sundalo, at ang mga nasugatan na umuuwi. At araw-araw akong nananalangin sa Diyos na pagalingin niya sila agad. Kaya ang mga bayani ko ay ang mga sundalong ito at ang kanilang mga pamilya dahil sila ang tunay na nagdadala ng bigat ng pagtatanggol sa ating kalayaan. At kabilang tayo doon. Pati ang buong mundo, ang mga 18, 19 at 20 taong gulang na ito ang nasa harap ng depensa ng kanluraning sibilisasyon. Maraming tanong kung dapat bang suportahan ng US ang Israel at ayaw ng iba makisali sa digmaan ng Israel. Pero hindi ito digmaan ng Israel, kundi digmaan ng Amerika na ipinaglalaban namin. Sibilisasyon, lalo na laban sa sibilisasyon. At alam mo, para lang ibalik ito sa Holocaust Memorial Day, sinabi ko sa isang panayam kamakailan na parang isang maganda pero masakit na kabalintunaan na tayo ang naging biktima noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, tayo ang mga tagapagpalaya ng mundo. Kung hindi mo ito nakikita, hindi mo lang talaga ito pinapansin. Kaya naman sa puntong yan, patuloy tayong nananalangin para sa ating mga sundalo, lahat ng ating mga sundalo sa buong mundo. Ipinagdarasal natin ang mga mamamayan ng Iran at ang kanilang agarang paglaya. Kita-kits sa susunod na linggo. Salamat sa panonood.